Hi na dito. Hello mga sisi ko. Good morning. Kumusta kayo? Alam nyo ba, ngayon ay alas 12 na ng tanghali. Mga 12:30 na siguro mga sisi ko. Hindi pa ako nakapunta sa tindahan. Hindi ko pa nakikita kung ano yung update doon. Kain muna tayo mga sis. Ito'y ano na, pang lunch na to. Nakagising ako kanina, nakagising ako kanina 10 AM. Tapos pagising ko, nagluto na lang ako ng ulam namin. Tapos si Kuya Dave, pinakain ko na. Siya yung nauna kasi may tira pa kami kahapon na isda na sabaw. So sabi ko sa kanya, kumain ka na muna kasi matagal pa ako matapos magluto. Baka magutom ka. May ulam naman dyan. So, siya yung unang kumain. So, di pa talaga ako naka-report sa tindahan. So, share ko lang sa inyo mga sisi ko. Ayan, kumusta kayo pala? Kumusta ang mga buhay natin? New Year is coming. Dito sa amin, maulan mga sisi. May ilang araw na maulan. Sana ngayong New Year, no? Hindi uulan kasi pag maulan talaga, nako, maapektuhan yung benta ng ating tindahan kasi wala masyadong maglalakad kapag maulan. Ang ulam namin na niluto ko ay itong tuyo na malapad, tapos nilagyan ko ng maraming kamatis, sibuyas, ayan. Pinrito ko muna yung tuyo, tapos gigisa ko ulit sa kamatis, sibuyas, bawang. Ayan, ito yung ulam namin. Tapos yung breakfast ko, wala talaga akong breakfast. Diretso na to, lunch. Tapos naggisa din ako ng talong na may karne. Ayan. Yan, talong na may karni. Kain tayo mga sisi, and after kung kumain, mag-a-update tayo kung ano yung mga kaganapan. So, yung rep pala sa likuran, ito, pina-under ko na yan. Tapos, yung rep doon na isa, yun yung upright freezer talaga from up to down. Freezer talaga siya lahat. So, pinuno ko na talaga siya ng yelo. Pag may mabawas, ayan, gawa ka agad ako kasi gusto ko punong-puno siya para pag New Year, ready na siya. Alam nyo naman na mabenta yung yelo kapag New Year. Tapos yung mga ulam na nakastack doon, nilipat ko dito sa kabilang rep ko. Ito. Minsan ko lang itong pina-under mga sisi kasi nga napakalaki ng konsumo ng kuryente. So kung dati ko kayong subscriber, may vlog ako tungkol sa rep na to, nasira kasi siya. Tapos, nung nasira siya, nanghihinayang ako kasi GE siya, tapos napakalapad ng body niya, napakalaki. Tapos, yung design niya sa loob, napakatibay ng kanyang parang shelves, napakatibay. So, pwede siyang lagyan ng mga beer, coke, not like sa mga bagong rep ngayon na medyo manipis na yung kanyang shelves ba, yung kanyang patungan, yung parang tray niya sa loob, manipis. Pero yan siya na makapal kasi parang ano na siya, yung parang yun yung pinaka dati pang stock noon. Yung model pala, yung dating model. So, nangihinayang ako. So, ang ginawa namin, kasi nangihinayang ako, pina-repair ko siya. Gumasto ako ng 8,000 para palitan yung motor sa likod or motor talaga. Gumasto ako ng 8,000. Tapos, wala pa akong knowledge noon. Pina-repair ko siya, yun na nga, naging okay naman, kaya lang, ang kalaban ko na ngayon ay ang kuryente. Kasi kapag ang refrigerator o kahit na anong di kuryente, kapag pinaayos mo na, ang kuryente talaga ay, lalaki yung konsumo. Ewan ko lang, basta. Tapos, malaki na yung ng kuryente, minsan ko na lang siya ginagamit. So, ngayon, ginamit ko siya kasi nga, nagdaan yung Pasko, nagdaan yung New Year. So, marami tayong mga tirang pagkain. Tapos, gamitin ko yung isang freezer doon. So, pina-under ko siya. So, tips ko sa inyo mga sisi, kung may rep kayo na nasira na, tapos, para sa akin lang, no, gumasto pa kayo ng 5,000. Tapos, gumasto ako ng 8,000. Kasi, hindi mura magpa-repair ng refrigerator. Ayan, refrigerator. Hindi mura. Mahal talaga. So, gumasto ako ng 8,000. Kung maibabalik ko lang sana yung 8,000 ko, dinagdagan ko lang kasi pang personal use na lang man ito, dinagdagan ko na lang sana, bibili na lang sana ako ng bago, bibili na lang kayo ng bago, huwag na kayong manghihinayang sa luma kasi once na napaayos nyo na yan,
So, may tendency na masira ulit. So, gasto lang tayo ng gasto. So, bibili na lang ng panibago. So, yun yung tips. Pinaka-tips ko sa inyo. Kaya yung mga rep namin dyan sa tindahan, matagal na yan. Pag masira yan, hindi ko na talaga yan ipaayos. Yung ibayad ko sa pangpaayos ay ibili ko na lang ng panibagong rep. Tapos, yung body niya, kung hindi naman natin siya nagagamit na, pwede pa rin natin siyang gamitin na lagyan ng mga kahit na anong mga mahalagang bagay o pang display ng tindahan natin, pwede rin natin siyang gamitin. Huwag natin itapon yung luma nating rep na hindi na magagamit. Pagkatapos kung kumain, labas tayo, mag-update tayo kung ano yung mga inihanda ko nung Pasko. Hindi na ako nag-vlog pa nung coming ang Pasko kasi sobrang busy. May mga 1.5 akong gi-order mga sisi ko, basta labas tayo after kung kumain. Kain muna tayo kasi alas 12 na, wala pa akong breakfast mga sisi ko, tapos kape with coffee to. And diretso na ako sa tindahan pagkatapos to kasi si Kuya Dave na naman ang magpahinga. Ako naman yung nakatoka doon. So mag-display ako kasi may mga item ako from grocery. Mag-display, magwalis, maglinis. Yan, lahat-lahat gagawin ko na. Kain muna tayo. So, ayan, silipin natin yung nagawa ko ng mga yellow. Ayan, puno na lahat mga sis, matigas na. Tapos itong mataba, meron akong ginawa na mataba siya. Iba siya dito kasi ito mahaba. Ito mataba. Ayan, sinadya ko to. Sinabihan ko si Kuya Dave, wag niya itong pakialaman. Wala, nabutas. Ito yung ilagay ko sa aking cooler. Sabi ko kay Kuya Dave, ito lang yung mga mahahaba yung ibenta. Ayan. Tapos isang layer, ito puro mataba. Ayan, meron pa doon sa pinakadulo mga sisi ko. Ayan, puno na lahat yan. Ayan, ready na yan siya. So kapag mabawasan to, ayan, gawa kaagad ako para ano siya, makahabol pa siya. Titigas pa siya. And yung isang rep doon sa kabila, share ko lang sa inyo, itong nangihinayang ako. Kasi, ayan, open natin. Lagyan natin ng ilaw para maliwanag. Ayan, ito naghihinayang ako kasi nga matibay pa yung kanyang patungan. Yan napakatibay pa, pati yung glass matibay lahat. Tapos itong mga ano niya corner, wala pang damage sa mga sisi ko. Tapos matibay, basta't matibay siya. Tapos ito yung gi-repair. Ito yung gi-repair, gilagyan ng ganyan. Ewan ko kung anong gi-repair nila, gilagyan ng ganyan. Tapos dito sa kabila ay pinalitan ng yan, sahig. Ito yung napakamahal. Pinalitan ng sahig. Tapos, yan, malakas naman siyang mag-yellow. Ito yung mga ulam namin na galing doon sa kabila. Nilipat ko na lang para magamit siya. Ayan, kaya nanghihinayang ako. Pero sige na lang, tapos na ang lahat. Nagamit ko naman. Pero yan, yun nga lang, yung problema ay kuryente. So, GE ito. Ayan, GE. Tapos malapad. Malapad talaga siya, mga sisi ko, malaki. Kaya nanghihinayang talaga ako. Tapos, ito, hindi naman siya gaano kalapad, pero pang ano lang talaga, pang gawa ng yellow. Ayun, tapos sa mga beer, 2, 4, 6, 8, yung 20 case namin na beer nung hinihanda namin para sa Pasko sana, parang 10 lang yung nabawas. So, may natira pa na 10. Tapos sa mga Coke, ayan, nag-add naman kami ng ilang case lang. Pero sa beer, 10 lang yung nabawas. So, mag-usap pa kami ni Kuya Dave ninyo ngayon kung magdagdag ba kami ng beer. Tapos, kahapon, inutusan ko na siya kaagad na bumili ng mga 1.5 kasi mabenta na ngayon yung 1.5 kasi yung ibang mga kapitbahay namin ay wala na silang bote. Kapag wala kasing bote ay hindi na pwede silang makabili. Bawal na din mag-deposit. Kami din, bawal na din kami mag-deposit sa ahente. Kaya, ang policy namin dito, no bottle na ganito, sa litro at kasalo, hindi sila makabili talaga. No deposit na rin. Kaya, bumili kami ng maraming 1.5. Meron pa doon sa loob. Tapos, meron pa doon sa pinakadulo. Ayun, no? Kita nyo yan. Yan, yun yung natin, 1.5. Ayan, nagdagdag kami kasi ito na yung namin, pag wala silang dalang bote, ito na yung maibigay natin. Marami pa kaming mga empty na mga bottle, andoon, mga empty. So, yun na nga, baka aalis si Kuya Dave ngayon para mamili. May mga beers pa doon na empty. Yun yung lagyan ngayon. Okay, so ito lang muna yung update natin for today's video mga sisi ko. Thanks for watching. See you next vlog. Ingat po lagi. Ingatan ang ating kalusugan. Bye for now. Love you all.